lang to. Ano walang divide kasi yung ating binabasa kanina pala. Chapter 3 ng 1 John, verses 11 to 18. Okay? So, last meeting natin, sa chapter 3 kasi binabanggit ko dito yung pong mga anak ng Diyos. So, di ba tayo po yung pong tinawag na anak ng Diyos. Tayo po yung pong kumilala, kaya binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Yes. So, since we are now the sons of God and daughters of God, dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tayo po ay Kanya pong tinubos. Okay? Tinubos po tayo sa Kanya pong dugo. Dugo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Hinugasan niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So, nagkaroon tayo ng connection. Yes. Nagkaroon na tayo ng access sa Panginoon. Access. At sabi nga ni Brother Mark kanina, whatever we ask in prayer, believe and will be received. So kaya kasi nagkaroon tayo ng access sa Panginoon. Nagkaroon na tayo ng pakikiugnayan sa Diyos dahil tayo po'y tinuturing na anak ng Diyos. Since we are now the sons and daughters of God, pagdating po ng verse 11, may binabanggit po dito ang John. Okay? Binabanggit niya po dito yung pong lagi nating katuruan sa pamilya po natin, sa household, yung ating po nakagisnan na laging binabanggit or laging ini-insist ng ating pong mga magulang nung tayo po ay nasa loob ng ating pong tahanan. Ano yung lagi nilang nasasabi sa atin? Magsapakan kayo. Magsapakan. Magmahalan. Di ba? Yan yung laging hindi po nawawala yung ganung katuruan, di ba? Hindi magsapakan. Magsapakan ng pagmamahal. Bagamat kami po kami pong pamilya, puro kami lalaki. So, of course, pag mga lalaki yung kapatid mo, walang oras yata kami noon na talagang hindi nagkakairingan ng mga kapatid ko. Yung pang bully, kasi hindi lang ngayon yung bully, nung araw may bully na talaga eh. May mga kanya-kanyang mga alias na binabanggit, yung pang-aasar ba? Magmula sa panganay hanggang sa pinakabunso, may mga alias po kami at yun yung pang-aasar. So bagamat ganun yung laking namin, mga kapatid, hindi kami gaanong sa bahay po kasi namin, very silent kami magkakapatid. Kahit sa pagkain. Kasi yung turo ng magulang namin, walang magkukwentuhan habang kumakain. Kapag kain lang. Walang yung kwentuhan. Walang tawanan. Sabi ng magulang ko, tatay ko, we need to respect the food na nakahain. Ganun yung kanilang katuruan. Pero, kahit ganun ka-disciplinary yung father ko at mother ko, hindi po nila. Yung nanay ko naman, nababanggit niya, magmahalan kayo. Yun yung lagi niyang nasasabi sa amin. Sa tuwing kami po ay nagkakaroon ng pagtatalo ng mga kapatid ko, pag-away-away, pagtatalo, hindi naman dumating sa suntukan, talagang away, kapatid talaga, asaran. Lagi nababanggit yung magulang ko noon, yung nanay namin, na magmahalan kayo. Magkakapatid kayo, iisa yung pinanggalingan ninyo. So yun yung katuruan sa ating pong pamilya na hindi po nawawala at ngayon po ay naaalala po natin sa ating pong mga magulang. At ganun din po dito, ito po yung pong katuruan na binabanggit po din ni John at ito po yung utos ng ating pong Panginoon sa John chapter 13, I think 13:34 kung hindi ako nagkakamali, na nagbigay ng utos ang ating pong Panginoon, sabi po dito sa John chapter 13, 34. Isang bagong, basahin ko po. sige po. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano po kayo minamahal gayon, di naman magmahalan kayo. So yun yung utos ng ating pong Panginoon. Bilang magulang, bilang ama po natin, bilang Panginoon po natin, yun po kasi yung nais niya sa kanya pong mga anak na magkaroon ng pagmamahalan. Na magmahalan, magkaisa. At inulit po ni John dito, sa kanya pong sulat uli, dito po sa verse 11, sabi po dito, ito ang mensaheng narinig na ninyo
sa simula pa. Magmahalan tayo. So sabi niya, since tayo na po ay isang binago, tayo na po ay isang anak ng Diyos, dapat magkaroon nawa yung pagmamahal ng bawat isa. Magmahalan tayo. Yun lang po yung mensahe po dito na binabanggit po ni John. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating po mga kapwa. Paano po ba natin mahalin yung ating po mga kapwa, yung ating po mga kaibigan, yung ating po mga kapatid? Ang pagmamahal kasi ay hindi lamang pagmamahal sa Salita. salita. Bagkus dapat mayroon po itong aksyon. Ang tunay na pag-ibig, yun po ibinasa po kanina ni Brother Sunny sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not be perished but have an everlasting life." Yun yung pag-ibig na kaya niyang ibigay kung anong meron siya sa kanya pong kapatid, sa kanya pong kaibigan. Yung kasi yung hinahanap ng Diyos na pag-ibig. Yung bang pag-ibig na talagang pag-ibig ng Diyos ay gusto niyang ilagay sa ating pong mga puso upang kaya na din nating mahalin yung ating pong mga kapwa. Pag-ibig, mahirap umibig. Kung hindi po, minsan hindi natin napapakinabangan yung isang bagay. Di ba? Ang hirap umibig kapag wala tayong in return sa ating pong sarili. Mahirap yung yung ibigin mo yung kapwa mo na sa kanya pong katayuan. Minsan meron tayong puso na na bahala ka na diyan, di ba? Pero nais po ng Panginoon na tayo po ay magmahalan dapat. Kasi tayo po ay tinubos ng Diyos. Binago tayo ng Panginoon, tinawag tayong anak ng Diyos, kaya dapat sabi doon, magmahalan po tayo. Okay? Love one another. Hindi po love one another one. Yo. Kapag gano'n nangyari, bahay kubo tayo. Tama ba? Ang daming bahay kubo ngayon. Kanina, nakailang basa ako kanina. Nakailang lumabas sa newsfeed ko. Love one another one. Okay. Hindi naman updated. Talagang lumalabas lang. Kaya sabi ko dito, ito ang mensahe narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. And then verse 12, pakibasa sa verse 12. Huwag kayong tumulad kay Cain na kampo ng Diablo. Ay. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Okay. So isang paalala. Sabi po ni John, huwag daw tayong tumulad kay Cain. Si Cain kasi, kung alam po niyo yung kwento ni Cain sa chapter 4 ng Genesis, nung sila po ay nag-offer, si Cain kasi isang magsasaka, farmer. So si Abel naman, tagapangalaga ng tupa ng kanila pong pamilya. So dumating yung time na nag-offer sila sa Panginoon at si Cain, yung kanya pong in-offer, of course yung kanya pong mga hinaharvest ay yung binigay niya sa Panginoon. Si Abel naman kumuha ng matabang guya at matabang tupa at yun ang binigay niya sa Panginoon at kinalugdan ng Diyos yung offering ni Abel. So ibig sabihin hindi lahat ng ibinibigay natin sa Diyos ay kanya pong kinalulugdan. So may mga ganung pagtuturo ganun pa man, sabi po ni John, huwag tayong tumulad. At doon po nagalit si nagkaroon po ng hatred doon sa kanya pong kapatid. Bakit si Abel kanyang kinalugdan? Ba't ako, yung offering ko? Nagalit siya, nagtanim siya ng sama ng loob. Kaya sabi po ni John dito, huwag kayong tumulad kay Cain. Kasi, ano ba yung karakter ni Cain? Mapagtanim ng galit. Okay? Sa kanya pong kapwa. Hindi lang napansin yung kanya pong ginawa, nagagalit na dun sa kanyang kapwa. Hindi lang nabigyan ng appreciation yung kanya pong ginawa, nagkakaroon na siya ng selos sa kanya pong kapwa. At alam po ninyo, ang hatred po, nag-uumpisa yan sa nagiging, iba po yung nagiging bunga niyan. Kapag galit ka sa kapwa mo, wala tayong
wala tayong peace of mind. Mm. Di ba? Ano yung mga magiging bunga ng pagkagalitin natin? Yung nagtatanim tayo ng sama ng loob. Hindi ko sinasabing hindi ako nagagalit. Pero yung pagtatanim kasi ng galit sa puso pa iba 'yon. Normal na magalit ka, pero right after na nagalit ka, 'di ba nawawala pagka nawawala. Hindi tayo dapat magtanim ng galit kasi kapag nagtanim ka ng galit, magbubunga ito binabagit po ng Biblia, pag nagalit ka sa kapwa mo, pinapatay mo yung kapatiran mo, yung kapwa mo tao pag galit ka sa kanya. Kahit hindi mo siya pinatay ng literal na pagpatay, physical, but pinapatay mo siya in words, at tayo po nagkakasala sa Panginoon. At ang bunga niyan, wala po tayong kapayapaan sa puso po natin. Kaya sabi po ni John, huwag tayong tumulad kay Cain na mapagtanim ng galit, mapagseloso, Siloso, inggitero. inggitero. Sino bang siloso dito at silosa? Ayun. Ang sabi nila, ang selos daw ay nagpapakita ng pagmamahal. Sabi ko, parang hindi eh. Ang selos kasi minsan nagiging makasarili. Tama yan, Pastor. Ang selos kasi minsan, hindi masama magselos, pero dapat nasa tamang, nasa tamang lugar. Tamang lugar. Diba? Si Cain kasi, wala sa tamang lugar yung kanya pong pagsiselos. Wala sa tamang lugar yung pagsiselos ni Cain. Kaya sabi ng Panginoon, kung tama yung ginawa mo, dapat matuwa ka. Di ba? Kung tama yung ginawa po natin, dapat matuwa po tayo. Huwag natin tingnan kung anong in-offer ng ating kapatid, kung anong binigay niya, at i-compare po natin sa sarili po natin. Dapat matuwa tayo kung ano yung ginagawa natin para sa Panginoon. Okay? Kapag hindi po tayo magkaroon ng hatred sa puso po natin. And then sabi niya, sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Sa verse 13, Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kinamumuhian kayo ng mundo. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kinapupuutan kayo ng sanlibutan. Why? Bakit tayo minsan kinapupuutan ng sanlibutan? Kasi hindi tayo taga-mundo. Dahil hindi tayo taga-mundo. Kakaiba kasi yung makamundo. Okay? Kung ating pong papansinin ngayon sa ating pong kapaligiran, kung sino pa yung mga gumagawa ng mabubuti, let's say sa gobyerno, kung sino yung nagtatrabaho, nahagalit sila. Yung tao na nagtatrabaho, nahagalit sila. In return, sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, yung ginagawa po natin, di ba, parang hindi tayo welcome sa kanila. Sa ating pong mga ginagawa, yung ating pong pagpupuri sa Panginoon, parang hindi welcome sa kanila ang buhay. Kasi, halimbawa, tinawag niyaya ka. Niyaya ka sa isang bagay, sa isang activities na, let's say, makamundo. At mayaw ka, tumanggi ka, parang sila pa yung galit sa'yo. Dahil hindi mo sila napagbigyan. Ganon kasi yung natin, yung life po natin, hindi kasi tayo taga-mundo. Yes. Yung gawain ng mundo, wala na sa atin. Kaya minsan, yung mga tao dito sa mundo, makamundo, galit sa mga mananampalataya, yung mga gumagawa sa paraan na kaluguran ng Panginoon. Diba? So, sabi ni John, huwag kayong magtaka kung bakit sila po napupuot sa inyo, kinamumuhian kayo dahil sa inyong pong ginagawa. Mas maganda na yun, nakamuhian tayo ng mundo, ligtas naman tayo. Yes. Mas maganda nang itakwil tayo sa mundong ito, welcome naman tayo sa kalangitan. Yes. Di ba? Mas maganda ng wala tayong kaibigan. Kaysa naman maraming kaibigan, kung sa lugar naman ng kapahamakan tayo mapupunta, huwag na lang. Di ba rin tayo na lang yung laging nagkakausap, basta yung ginagawa po natin ay para po sa Panginoon. Di ba rin wala akong kaibigan, basta at least hindi ako mapapahamak. Kasi ang kaibigan, hindi masama maging pagkaibigan, pero dapat
piliin natin yung mga kaibigan po natin. Amen. Okay? Piliin po natin yung mga taong makapagbigay sa atin ng kalakasan po natin. Yung makapag-advise sa atin ng tama. Yes. Okay? Meron akong in-advise na kapatid, hindi nakinig. Yun, minsan, kailangan po natin na tumugon sa mga taong ang alam nila ay yung pang spiritual na bagay. Kasi hindi ka niya bibigyan ng advice yung tao na yon, nakapahamakan mo. Yes. Di ba? Pero pag makamundo yung taong pupuntahan mo, pre, busted ako eh. Sige. Tara, agay tayo. Makamundo eh. Pero pagka nilapitan mo yung medyo sa pananampalataya, advisean ka ng spiritual na bagay. Yung makapagpapalakas sa iyong kalooban. Yes. Diba? Yung ating pong situation. Diba? Kaya sabi din po dito, kinapuputan tayo ng mundo kasi hindi nila naunawaan yung ginagawa po natin. At tingin nila, killjoy po tayo mga Kristiyano. Napaka-KJ naman ni Brother Rodel. Napaka-KJ naman ni Brother Mark. Minsan ko lang yayain is hindi pa niya ako pagbigyan. Hindi KJ po yun. Okay. Iba yung standard nila. Oh, iba yung standard nila. So, di baling wala akong kaibigan. At least, alam ko na tama yung ginagawa ko. Batid At napapaluguran ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Yes. Sa verse 14, ano po sabi dyan sa verse 14? Ang sino mang namumuhi sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam niyo na walang mamamatay tao ang may buhay. Na 15 na yata yan. 14. hanggan. Ay, 15 na yun, Kuya Sunny Boy. Nalalaman natin na may patatayo. alam natin iniwan na natin ang daang patungo sa kamatayan. Yes. At lumipat na tayo sa daang patungo sa buhay. Dahil minamahal natin ang ating mga kapatid kay Kristo. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kapwa ay nananatili sa daang patungo sa kamatayan. Ang hindi raw umiibig. Okay, kaya nga, ang ano dito, ang buod po nito ay magmahalan. Kaya sabi po dito ni John, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat inibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Posible naman na hindi kasi nawawala yung pag-ibig sa puso po natin eh. Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, andun yung pag-ibig sa buhay po natin. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Yes. Binabanggit po dyan sa chapter 4. Okay? So, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, then sinabi niya, sa 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. So, hindi lang pala literal na papatay ka, babaril ka ng isang tao, kundi yung napupuot ka lamang sa kapwa po natin ay tinatawag na tayong Mamamatay. mamamatay tao. 'Di ba? Kaya ang hirap yung merong kang kinapuputan. Una, nagiging masikip yung mundo mo. Nagiging hindi ka freelancer, kumbaga. Kasi merong parang ang feeling mo lagi may humahunting sa'yo pagka merong nakaaway. Parang may Walang iniiwasan. kapayapaan. Parang meron kang iniiwasan. Imbis na doon ka pupunta, taga roon yung ano pa? Iiwas ka pa ng ilang kilometro kasi baka makasalubong mo. Bombay. So, Mumbai ba yun? Kaya sabi po ni John na ang napupuot sa kanya pong kapatid ay mamamatay tao. Kaya dapat magmahalan tayo. Kasi Kristiyano tayo, dapat huwag na tayo magtanim ng galit sa ating mga kapwa. Normal na meron tayong kunting siguro discussion, o right after that, dapat mawala na yung galit sa puso po natin. Ang hirap pa yung matulog na na meron kang kagalit. Wala kang peace of mind. Hindi masarap yung tulog mo. Hirap matulog. Ang hirap matulog talaga. Matutulog ka kasama pa. Panaginip mo. Yung wife ko nga lang, pagka nagkaroon kami ng pagkatalo noon, ang hirap matulog. Tama yan. Hindi sa totoo lang, ang hirap matulog. Hindi pa hindi away na hindi galit na yung bang kunting lang, Tampugan. kunting tampo lang. Hiwalay kami ng higaan. Ang hirap matulog.
Hindi niya ako masarap ang tulog ko kasi wala akong ano. Pero siya, inaamin niya, mahirap matulog. Ang talago ito, masarap ng tulog. Pero ako, masarap tulog ko. Lakas pa ng hilig mo. Pagod kasi eh. Parang walang, Di ba? parang walang, So, doon sa Matthew, chapter 5, verse 21 to 22. Matthew. Sa Matthew. Laki na po tayo. 21 to 21 to 22. Yung pag-ipasa po. 21, 22. Shoot, yan. 21. 21. Chapter 5, verses 21 to 22. Pag-ipasa po. Okay. Sumagot si Jesus. verse 15. Ay, sumagot. Narinig ninyo. Matthew 5, 21 to 25. Narinig ninyong sinabi nila noong unang panahon, huwag kang papatay. Yun. Ang sino mang pumatay ay mapapasanganib sa paghatol. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid nang walang dahilan ay mapapasanganib ng kahatulan. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, hangal ka, siya ang mapapasanganib sa Sanhedrin. Ngunit ang sino mang magsabi, wala kang kabuluhan, siya ay mapapasanganib sa apoy ng impyerno. Oh. Oh, di ba? Puot lang 'yun, galit lang 'yun, salita lang 'yun. Kaya ang hirap yung ang hirap yung tawag doon, yung magkaroon tayo ng kagalit sa ating But kumakapwa. yung version ko, sabi niya, ulul ka. Ano yan, MBB? MBB. Ulul ka. Kung sino mo magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nangangalit. Minsan nabibigkas natin yung mga word na yan, pero hindi dapat. Dahil minsan sa galit po natin, minsan ako din minsan nakapagsalita ng yung hindi naman bad word sa mura. Sabi kasi ni meron akong napanood na na isang na hindi raw yon, pero you are cursing the people kapag sinasabi mo ng ganon. Yung ganon, yung visit ka ganon, kinegurse mo yung tao eh. Pagka ganon. So, isang kasi bakit mo nasambit yon? Yung ganung word? Kasi merong something. Galit ka. May something sa puso mo. Kung ano yung nasa puso mo, yun nilalabas po natin eh. Di ba? Yun yung sinasabi ng Bible. Yes. Kung pag-ibig yung nasa puso mo, puro pag-ibig yung lumalabas sa ating Amen. nakapagpalakas sa ating po mga kapatid, yung mga words natin. Pero pag galit yung puso mo, mayroong galit sa puso mo, ang lalabas niyan, hindi maganda. Kaya mas maganda lang, isin na lang natin. Timing na lang, mas maganda pa yun. Then, pagka nakapagsalita ka man, Lord, forgive me. Yeah. Agad-agad dapat magkakaroon tayo ng conviction na mali pala yun, yung nagawa ko. Kaya, take note po, mag-ingat po tayo sa mga ganon. Pag napupuot ka, huwag mo nang antayin, lumubog pa yung araw. Bago kayo magkaroon ng, tawag doon, ng arrangement. Dapat, bago lulubog. Baka malubugan ka. Tawag doon? Masikatan ka pa ng araw, galit ka pa rin sa sa kapwa mo. Huwag naman sanang ganon. Okay? Kami nga ni Sanay pagka nagkaroon kami ng kunting wala kaming imikan. Okay na. Normal sa sa trabaho eh. Magkakaroon ng pero hindi namin inaantay na kinabukasan galit pa rin kami ng bawat isa. Hindi naman siguro, no. Bago kami magkahiwalay, okay na. Bago kami yung ilang oras lang, kasi pag walang imikan, trabaho lang. Pero it doesn't mean na galit. Okay? Siguro may mga iniisip lang ng mga bagay. So, take note po, tayo dapat sikapin po natin na manatili pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yun yung turo ng Panginoon. Magmahalan po tayo. Verse 16, dito natin nalaman, 15 na yun. Yes. 15 na po ba? 16. 16 na, 16. Dito natin nalaman ang pag-ibig, inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Yun na yung binasa po ni ni Brother Sunny. 16 pa rin to. Okay? Kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Yun yung tunay na pag-ibig.
Because love covers of all things. Yeah. Love covers of all multitude of Sin. Sin. Yan. Yan, sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Okay? Kaya sabi po ninyo dyan na yung pag-ibig ng Panginoon, kung kaya natin ibigay, yung buhay po natin, pag may humiram, pairamin natin. Of service. Pag-ibig eh. Di ba? Pag-ibig. Okay? Dapat nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Yung bang hindi naman yung ipapako mo yung sarili mo para lang sa kapatid. What I mean, kung ano yung meron po tayo na kaya natin ibigay, itulong po natin. Paglingkuran. Paglingkuran natin. Kung wala man tayo maibigay financially, pwede nating paglingkuran, tulungan. Pray yung prayer po natin. Yes. One way na wala man tayo maibigay, materially, yung prayer po natin ay malaking bagay na po yun sa kanya pong buhay, sa harapan po ng Panginoon. Kanina nga po, may tumawag sa akin habang nagbabasa po ako. Meron kasi kaming Triennial Men's Fellowship sa San Fabian, sa Pangasinan. Ano yun, nation, sa buong Pilipinas. Then yung sa district namin, sa section po namin, yung 5 karga ng isang van nag-back out. Oh. So, ang problema na lang yun yung pamasahe, yung pangkrudo. Yes. So, dahil bukas na yung alis nila, madaling araw ang alis po nila, hindi sila kung hindi na nitutuloy, kawawa naman yung masisira naman yung usapan ko na sa may-ari. So, tumawag sa akin ng isang pastor, sabi niya, "Pastor, kumusta na?" Alam ko na, kung anong tawag, alam ko na eh. Kumusta na? Magkano? Kumusta, alam ko na. So, Kumusta na? Magkano ba? Solicit nga ng pang-crude oil. So, of course, meron naman tayo, ibigay lang, okay lang. Hindi naman kalakihan, pero pandagdag sa kakulangan nila. Yes. Yun, sabi ni, iaalay po natin. Ibigay po natin kung anong meron po tayo. That is one way na pagtulong po natin dahil mahal po natin sila. Dahil yun ang utos ng Panginoon, magmahalan po tayo. Amen. Okay? Kaya sa verse 17, 17 kapag Kung sino ang nasa maayos. ito yung katutong niya. Kaya kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Okay? And then sa 18, mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan ninyo ito sa pamamagitan ng mga gawa. Amen. Huwag lang salita. Kapatid, na mahal kita. Pero kulang sa gawa. Ang binabanggit po ni Jan dito, yung pagmamahal na meron pong aksyon. Okay? Meron pong hindi naman pwedeng meron ka naman. Tapos mapit. Ay sige po kapatid, ipagpipray kita. Parang wala sa hindi, pero meron ka naman. Okay? Siguro yung pagpipray kita kung talagang wala kang maibibigay, yun yung sagot mo. Pero pag meron naman, then mas maganda, di kayo mas maganda na bigyan mo siya, then ipag-pray mo yung tao. Diba? Kasi meron tayo. Lahat ng mga bagay na meron po tayo galing yan sa Panginoon. And we need to share yung mga blessings na yan sa ating po mga kapatid. Okay? Yun yung pag-ibig na meron pong kalakip na gawa. Amen. Parang pananampalataya din yan sinasabi po ni Santiago. Faith without action is dead. Love without action is dead. Yes. Also. Sabi ko natin, mahal natin yung kapwa natin, kapatid natin, pero pag walang gawa, kung meron po tayo, then we can share. Okay? So share the blessings. Ika nga. So sabi ni John, since we are now a new believers, a new Christian, a new born again, the sons and daughters of God, tayo po ay magmahalan. Okay? Kasi yun yung utos ng Panginoon sa atin, na lahat ng kanya pong mga anak ay dapat magmahalan. Kasi kapag nagmamahalan tayo, sabi na doon sa kadugtong doon sa 13 ng 34 ng John, malalaman nila na tayo po ay tagasunod ni Kristo.
kapag ginagawa po natin yung mga bagay na yon sa buhay po natin. Amen. May papakita po natin sa mundo na tayo po ay kanya pong tagasunod. Amen? Amen. Salamat po sa gabing ito at meron po kayong natutunan. Karoon tayo ng konting reflection. Baka meron po tayong pwedeng share sa gabing ito bago tayo lumako dun sa huling panalangin. Okay? Any violent reaction? Sister Aya. Naku, ako na lang. Paborito ka namin eh. Ladies first! Oo, paborito ka namin. Favorite. Meron ba? Ayun. Yung lagi pa ako nagpapasalamat dito sa mga kapatid ko kasi ayun ko yan. Hindi, okay lang. Wala. Oo, yung sabi niyo po pa sa magmahal. Ibigyan. Although ako, wala man akong lagi may tutulong sa kanila financially, pero yung effort ko ba, yung alam nila na mahal ko sila. Minsan yun nga, pasensyahan na lang nila ako kasi mabunganga talaga. Siyempre, gusto ko din po kasi, siyempre, matuto din sila sa bahay ba. Kaya doon lang ako mabunganga kasi gusto ko kahit wala ako, yung marunong ba sila sa buhay, yung mag-ayos-ayos ba lang, bahay, malinis, yun lang naman. Pero sila po, yung nagpapasalamat ako sa kanila kasi lagi ako may dami ko pinagdadaanan. Pero instead that, yung tulong ko nila sa akin, yung hindi ko malamahan kapatid ko, pero basta alam nila kung gaano ko din tinamamahan. Basta lagi po ako nagpapasalamat kasi dumating sila sa buhay ko. Kaya salamat sa inyo. Bayan. Ano yung mo reaction? Reflection. Sabi ko na yun. Carried out? Pag-iyak yan ng May pag-ibig. pag-ibig. Yes. Kagalakan. Sacrifice. Willing sacrifice. Wala na. Sa mga kasama ko. Any, Violent reaction. karagdagan. Takeaways. Po. Huwag magtanim ng galit. Yun. Yun. Galit. Huwag ka magtatanim ng galit. Tayo ng galit. Kasi, kapag nagtanim ng galit, ano anihin natin? Galit din. Ang That is yung sinasabi ng Bible. What you sow, what you reap. what you eat. Yes. Wala na po? Okay na tayo. Sige po, tayo po bago tayo mag-pray, hindi ko na po kay Pastor Adin na siya yung pray sa